Hello everyone! Nandito na naman po ang inyong tiyahin at mag-uumpisa ng humugot sa buhay. Ang i-share ko po sa inyo ngayon is about a simple word. Siguro may ilan sa atin makaka-relate pa. There can be a word of comfort, console, sympathize, admiration, congratulations, at kung ano-ano pa po. They're all positive words that can lift us up. Yung pakiramdam na para kang nasa cloud 9, sabi nga ng ilan. Pero paano kung mabaliktad? Paano kung instead positive word, ang maririnig mo, negatibong bagay o negatibong mga salita? Yung words na can bring us down, can break our heart, yung mga salita na can put us in a bad state. Just one word that can break our heart or hurt our whole being that can torn us apart. Yung parang sumasaksak sa puso natin that you think no other words can bring it back. I was into this a few years back. Words come from just one mouth, pero para siyang apoy na kumalat na lang. My simple and quiet life turned into chaos, upside down. But you know what? Kung anong ginawa ko mga kahugot. Nung time na yon, ang sabi ko lang, so what? Wala akong pakialam. So I just ignore it and keep going. Pero I'll be a hypocrite if it doesn't bother me. Because the truth is, deep inside, it does. Yung pakiramdam ko sobrang sakit. That it breaks me into pieces that no one can imagine. Siguro yung iba isipin ako, baka OA lang siyang masyado. I was on that point of my life na parang gusto kong manugod. Pero nung mga time na yon, I do remember what my mom told me. She said, a tree that full of fruits are always stoned. That is one of her favorite saying. So that time ang iniisip ko, I may be the tree. So dead ma lang. Just ignore and continue your life. Because the important thing is, I know myself and I know the truth and my family knows the truth. Kasi gano'n naman talaga. And the love and support of my family keeps me from breaking down. Kasi sabi nila, keep fighting. And hayaan mo lang sila. Huwag mo silang intindihin. When suddenly the truth surfaced, I finally breathed and said, the truth will always prevail no matter what. Mga kahugot, there were times in our life na hindi talaga natin maiwasan na makapagsalita ng hindi makakasakit ng kapwa natin. Dumarating talaga sa punto ng buhay natin yun. Or minsan tayo naman yung nasasaktan. Na siguro masasakit pa lalo kung yung taong nakapanakit sa atin, yung pinagkakatiwalaan pa natin. Yung parang nandun tayo sa point ng buhay natin na magtatanong, hindi ba talaga may iwasan yung mga bagay na hindi mo na kailangang makapanakit ng kapwa mo para makuha mo or para makapagpapansin ka lang? Hindi ba pwedeng instead of saying a discouragement, why don't we just cheer them up? Makakabawas ba yun ng pride mo? Parang yun na lang ipapasok sa isipan natin eh. Marami siguro sa atin na kung minsan hindi na iniisip kung ano yung lumalabas sa bibig nila. Na akala nila nakakabuti pa.
na akala nila okay lang, na hindi nila alam na sa bandang huli, nakasama pa pala. Minsan mapapaisip na lang ako, bakit may mga taong imbes na tulungan ka, sila pa yung mga taong gagawa ng chismis sa'yo. Subok na subok ko na yan. Dahil hindi lang yan nangyari sa akin, hindi lang nangyari yan sa pamilya ko. Kaya alam ko yung pakiramdam. Sabi nga, ang matalas daw na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Pero yung may magandang pananalita, kung ano man yung sakit na nasa loob natin, gumagaling. So mga kahugot, tandaan po sana natin na mas matagal maghilom yung sakit ng binitawan mong masakit na salita kaysa po sa pisikal. God bless everyone!